Yan mga kamaster, ang concern ng ating customer, hindi daw makabuo ng yelo. Tapos sa baba, hindi daw lumalamig. Yun yung sabi ng ating customer. So ayan yung ating mga customer. Si Tia. Ayan. I-check natin. So sundan nyo lang yung video kung paano to i-repair. Kasi sabi ng iba, preyon yung problema. So wag agad ano ng preyon. Kailangan i-double check natin lahat kung saan yung problema. Yan. Yan yung brand, no? Yan yung brand, yung Samsung Digital Inverter. Mahina sa kuryente pero pag nasira, mahal ang board. Yan, no? Pwede na natin ilagay yan sa halo-halo. Mag-halo-halo tayo ngayon. Ayan, kadalasan ang problema na ganitong unit. So pag ayaw lumamig dito sa baba, dito ka muna mag-check banda na area. So dito yung dalawang screw, dyan yung isa. Ayan, kung makikita natin, nag-yelo na dyan, no? Ayan. Ayan, dito sa kabila, wala. So paano natin matanggal tong area? So dito lang banda. Pag hindi natanggal kasi nag-yelo, so gamitan mo ng blower or magpakulo ka ng tubig, buhusan mo para matanggal, or pwede electric pan yung gamitin mo para madali matunaw rin, pero mas maganda yung magpakulo ka ng tubig, yung mainit. Ayan. Pag walang problema dyan sa mga sensor, sa mga parts, kaya hindi lumalabas yung lamig dito sa baba, barado na kasi nag-iilo na sa loob. So yun lang muna yung i-check. Huwag muna magkarga ng preyon kasi lumalamig naman siya, kaso lang hindi makabuo ng yelo. Yan yung mga bagong technology ngayon sa mga inverter. Pag mga inverter, pag hindi lumamig dito sa baba, dito sa taas, okay, kailangan yun i-refresh kasi barado yung system para matunaw yung yelo. Sundan mo lang video kung paano to tanggalin din yung picture sa loob. Ano tanggalin to? So dito mo hawakan, dito sa kabila din, ganyan. Ayan mga kamay. Ano? Ayan. Ayan, mag-check tayo ng mga parts dyan, baka may sira rin. Kaya nag-yelo yung ito. Pag may problema yung pan, isa rin yung dahilan kung ba't mag-yelo yung itong evaporator na to. Isa rin na hindi lumalamig sa baba, pati dito hindi makabuo. So ayan, lagyan na natin to ng init na, magpakulo tayo ng init tubig para mabilis natin to ma-repair at matanggal. Ayan, sobrang dumi na rin, so i-cleaning rin natin to. So ayan mga kamaster, yan yung dito. So i-check natin yung parts. Yan, i-check natin yung sensor na kulay blue. So dapat may makuha tayo na 4.5 k ohms. Naka-ohms tayo, ilagay natin dito. Dito sa ligi ako kabayo kung hay ito ni Jajawi. Ikaw na lang pagkakot. Ayan mga kamaster, yung sensor niya is good kasi 4.89. Ang tester dito dapat may makuha tayo na 2.5 k ohms. So good lang ito. Doon naman tayo mamaya pag natanggal na yung yelo. Ayan mga kamaster, nag-ano na tayo ng pakulo. So ilagay na natin dito. So ayaw, mahirapan tayo. So dito tayo sa ito.
Yan ang sad ko, kay paunin mo ang motor. Yan. Para mabilis matunaw. Matunaw agad. Nakakunahan mo ito ang pinita. Yan. Tunaw agad mga master. Ganun lang para di tayo mabilis yung trabaho natin. Kaya hindi lumalamig or makabuo ng hilo. Kaya naghihilo dito kasi hindi na lumabas yung lamig doon kasi natatabunan ng hilo. Ang posible may problema, may leak or ito ayaw na magkaman din yung defrost heater ito. Yan, posible may sira din yung fuse or sensor. Ang i-check natin, sensor, defrost heater, then fuse. So i-check na natin tayo. Ito yung defrost sensor. So check natin, dapat may makuha tayo na 4.5 k ohms. Yan, pahirapan tayo kasi tayo lang mag-isa. So ayan, may nakuha tayo na 1 k ohms na lang. So mamaya baklasin natin para sure ball. Then and itong pula at ito yung fuse, dapat nakabaser tayo. Yan, then i-discharge natin. Yan, dito. Ayan, so good lang yung ating fuse, yung kulay pula na wire. Then dito sa heater, yung brown papunta dito sa ito. Yan, din may butas yan papunta doon sa drain. Pag barado, hindi rin, kaya hindi rin lumalamig. So i-check natin, dapat may makuha tayo na 100 ohms to pataas. So i-set naman natin dito sa ohms. Yan. Din itong pula, yung brown, din dito. Yan mga kamaster, may nakuha tayo na 442 ohms. So good lang. So tatanggalin natin yung dito kasi nakuha tayo is 1 k ohms lang. So dapat 4.5, baka yun yung dahilan kung ba't naghihilo rito. Yan mga kamaster, tinanggalan natin. So yung nakuha natin is 1.17 k ohms. So ito yung problema, ito yung dahilan kung ba't naghihilo yung evaporator. Ayan, so hindi natin pwede sa defrost lang, may problema talaga. So yan o, papalitan natin yan ng bago. Kuha lang ako mga kamaster. Pagtanggal nito, i-push mo lang to, ito. Ayan, mahirap, isang kamay lang. Tapos dito tanggalin natin. Yan dito. Ito yung sa customer. Yan. Ito yung sa customer, oh. Yan. Yan, ito yung sa atin. Yan, sobrang haba. Yan. Yan. So ito yung sa customer. I-check natin. Kasi yung ibang mga technician nagkakarga ng preyon pero wala sa problema yung preyon. Kailangan i-diagnose lahat ng mga parts. Sasayang yung bayad ng ating customer pag kinarga ng preyon pabalik-balik, pero yung problema nandito lang pala. Ayan, naka-ohms tayo. So ito yung sa customer. So dapat may makuha tayo na 4.5 k ohms. Ayan, pahirapan kasi tayo lang isa nagre-repair. Ayan mga kamaster, oh. Abnormal na siya, oh. 1 point na lang. Dapat 4 to 5 k ohms, mga trace ganyan. So dito tayo sa bago, ito yung sa atin. Ayan. So ayan mga kamaster, oh. 3 siya. Convert natin, 4 na siya.
So ito yung papalitan natin, kaya naghihilo doon. Ayaw niya mag-defrost, ayaw magbuga ng lamig. So kabit na natin to doon. Ayan mga kamaster, tapos na natin. So ibalik na natin. Ayan, ganun lang mag-check. Yung sa likod na natin i-check kasi may mga video na ko na naka-step talaga kung paano i-check lahat. So ilagay na natin para ma-observe. Mga master, malinis na to. Ayan. Then yung mga butas talaga dito, hindi yan lalagyan ng tabunan. Ayan. So hanggang dito na yung video. Sana natutunan kayo kung paano to i-check at i-repair. Kung nagustuhan nyo yung tutorial ko, pwede nyo i-share, i-like, and comment. Peace out mga kamaster. God bless.